Tama ba? Di ba ikaw, yung kasama nito ni Jesus, isa ka sa mga alagad? Hindi po. Tama ba? Why? It's because alam niya, no, na pwedeng merong mangyari sa kanya. That's why itinatanggi niya. That's why at the time, mainit pa his situation. Kung hindi sila lalayo, pwedeng balikan sila ng mga tao. Why? It's because stir up pa yung emotion ng mga tao. Tama ba? Nagkakaunawaan po ba tayo? I'm trying to interpret this word to you. Amen? That's why right after they received the baptism of the Holy Spirit, then tignan mo si Pedro. Amen? He is bold. Makikita mo yung boldness sa kanyang salita, sa kanyang sinasabi. Hindi niya itinatago na si Kristo sa kanyang buhay, kundi si Kristo ay inilalantad niya na sa kanyang pagkatao. At ano ang nangyari? Alam natin kung ano ang mga nangyari sa panahon na yon. You know what? Nagsimula, na marami ang buhay ang nabago. Bakit ko nalaman? Listen. Where is that? Chapter 2. Chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesus o ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sino nagsasalita? Si Pedro, 39. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Now, can you imagine this? Bakit mo ikakahiya? Kung ang pangako pala ay hindi lang sa iyo, kundi para sa iyong anak at para sa iyong pamilya. Malinaw? And then look at verse 39. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga pangako. Ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos. 40. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Ano yung sinasabi niya? Madali ba yon? Come on. What do you think? Is that simple? I think hindi. Lumayo kayo sa masamang lahing ito. Ang sinasabi niya, inihayag niya yung katotohanan. But you know what? Kung minsan tayo mga Kristiyano, takot tayong ilantad ang katotohanan na nalaman natin mula kay Kristo. Huwag kang pumayag na tumanggap ka lang ng tumanggap ng katotohanan. And then, wala ka namang ginagawa sa katotohanan. Be sure, habang ikaw ay tumatanggap ng katotohanan, alam mo kung paano ipakita, ilabas, ihayag sa mundo kung ano yung tinanggap mong katotohanan. Hindi ka mananatiling nakaupo. Amen. And look at this for the last time. Read verse 41. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. See? Amen. Marami ba? O konti? 100 lang, punuin mo ito. O 150? I tell you, siksikan na tayo nito. Tama ba? How much more 3,000? Kinakailangan natin yung bakanting lote dito sa gilid. Tama? Baka kulang pa yan. Amen. Ang tanong, si Pedro pa lang yung nagsasalita. Correct me if I'm wrong.
wala pa dun yung 11. Though kasama niya, pero siya pa lang yung nagsasalita. What about kung sabay-sabay sila magsasalita? Amen. What kind of impact ang pwede nilang gawin sa kanilang syudad? That's why, can you imagine? I hope and pray, tayo ngayong mga Kristiyano, alam natin kung paano makinig, tanggapin, at ilabas kung ano ang ating tinanggap. Amen. Why? It's because kung puro lamang tayo tanggap ng tanggap, anong pangyayari sa atin? I tell you, ang mangyayari sa atin, may impatyo tayo. Diba? Tama? Kumain ka ng kumain. Diba? Kain ka lang ng kain. Hanggang mabondat ka. And then, may impatyo ka. Diba? Pero imagine mo, kumain ka, itrabaho mo. Kumain ka, itrabaho mo. Still, makikita mo, yung kinakain mo, napapakinabangan mo bilang enerhiya ng iyong katawan. It's the same. That's why I hope and pray. You know what? Last Sunday, during our training sa mga leaders o sa mga future leaders in the church, they are mandated. Saan? Na ang bawat isa sa kanila ay makapag-build for 2 months ng sarili nilang cell groups. Amen? Amen? Wala akong naririnig sa inyo. Anong sabi ko? Huwag na kayong lumayo. Doon na kayo sa lugar nyo. Tama ba? Hindi nyo na kinailangan pumunta sa hulo. Hindi nyo na kinakailangan maging missionary sa China. Kasi doon, sinasabi ng mga tao doon, maraming mga hindi pa mananampalataya. What about sa inyong lugar? Mas marami. Diba? Tama ba? No? I hope and pray na magkaroon tayo ng boldness. The same, kung ano yung na-receive ni Peter. Sa pagkakaunawa ko, isa lang yung tinanggap natin pare-pareho. Ano yun? The Spirit of God. The Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Am I right? No? Can you imagine? No? Kung anong impact ang mangyayari in our community. You know what? Kahapon, kausap ko yung ilang mga leader, and then I give some instructions sa kanila. Anong sabi ko? And then nung nag-offer yung teacher para sa skills, and then ang unang-unang pumasok sa isip ko, hindi lang sa church natin, but i-open to sa community. Why? Upang sa ganun makinabang din yung community. Tama po ba? No? Na ma-bless natin yung community natin. Amen? Did you get that? We are doing something. That's why, you know what, mag-isip din kayo. Amen. Kaagad-agad, nag-type, si Jen, and then after that, anong sumunod na nangyari? Kumuha ng USB and then pinrint sa labas. And then after that, nung natanggap na nila yung photocopy, si Ninang, and then at the same time, yung ilan sa kanila, pumunta doon sa mga tricycle at pinagdidikit doon sa loob ng tricycle. Yung mga print out. I thank God for that. Why? It's because alam nila kung paano mag-response immediately. Amen. I hope and pray na ganun din tayo. Hinila niya yung kagawad. Para saan? Para, i-present yung alin na meron tayong community, what is that? Service. Amen? What do you think? Is that good for the community? Yes. At least, maliit man tayo, pero still, hindi natin nililimitahan ang sarili natin. Ang nasa puso natin, yung community na mabago. Tama po ba? Ang nasa puso natin na umasenso yung mga tao sa komunidad na ito. Amen. Hindi lang tayo puro ingay. To be honest with you, madaling mag-ingay. Tama ba? Tama? Diba? I hope and pray na hindi lang tayo puro ingay sa lugar na ito. I hope and pray na meron tayong naidudulot sa kanila. Amen.
That's why do something. Amen. No, sa inyong lugar, kumausap kayo ng ilang tao. And then, tawag dito, mag-offer kayo ng Bible study. Tama, kung hindi nyo kaya, magpasama kayo sa cell groups leader nyo. I hope na yung mga cell groups leader hindi kayo tatanggihan. Diba? Tama? No? Do something. No? Why? It's because kung wala kang gagawin, hindi ko alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. But pag wala kang ginawa, wag mong asahan na mapoposes mo yung alin, yung bawat pangako na pinaniniwalaan mo na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Did you get this? Let's go back in the book of Joshua. Are you tired? Hallelujah. Okay. So, number 3, write this down. Number 3. Are you ready? Sometimes we cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole in our line of defense. Sometimes we cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole in our line of defense. Did you get that? So this is a fair warning to all of us. Sometimes we cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole, butas, hole. Amen? In our line of defense. Amen? Let me explain this to you. In chapter 7 verse 1, read it. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha ng anuman sa Jericho sapagkat iyao'y tutupukin bilang handog sa kanya. Si Aka na anak ni Carmi apo ni Sabdi at apo sa to ni Zera mula sa lipin ni Judah ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Now, ano ang sumunod na nangyari? Amen? Ang sumunod na nangyari, in verse 2, nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang maniktik sa lungsod ng Hai, sa silangan ng Bethel at malapit sa Beth-aven. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Joshua, hindi na po kailangan pumaro ng lahat, magpadala lamang kayo ng 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Hai. Everybody listen to me. Ang Jericho, you know what, ay malawak na lugar. Amen? If you have map, I tell you, makikita mo, no, parang Cavite. Okay? Sa Cavite, matatagpuan mo na merong Bacoor, merong Imus, Dasma, Kawit. Tama ba? Silang, GMA, no? General Trias, Naik. Tama? Indang, 13. Diba? Maragondon, no? And many more.